Ang tawag po ay stewardship Sabat. Kaya yung ating susing talata ay ang sabi doon ay ano po? Kung ating babasahin po muli ang unang Korinto Kapitulo 4, ang talata po ay 2. Lalo na po, ano po sabi diyan mga kapatid? Sama-sama po nating buklatin. Ang sabi diyan, bukod dito, kailangan sa mga katiwala na sila ay matagpuang tapat. Natin sa harapan. Sister, ano yung unang letter T? Ay, Pastor, parang nakapag-compliant na rin sila dito, no? Hindi na-discuss yung mga T. O sige, bigyan na natin ng halimbawa para alam niyo po yung iba. Ang pinakauna po ay ang ating katawan. Tempo. Our body, temple. Yan po ang una sa mga pinagkatiwala ng Diyos sa tao. Ano pa? Brother Al? Time. Binigyan din po ng Diyos ang mga tao ng panahon. Time. Next. Ano pa? Letter T. Treasure. Kaya tayo dito ay nagbabalik ng ating mga ikapo at mga handog sapagkat yan po ang palatandaan, isa sa mga palatandaan ng pagiging tapat sa Diyos. Treasure. Ano pa? 4 pa. Talent. Mahusay kang tumugtog, kagaya ng Brother Ronnie. Huwag mong gamitin sa videoke at sa inuman. Doon mo gamitin sa pagpupuri sa Panginoon. Talent. Okay, may 3 pa. Ano pa yung isa? What? O yung kapaligiran, terrain or territory. Binigyan tayo ng Diyos ng ating kapaligiran, ng teritoryong matitirhan. Kailangan din po yung pag-ingatan. Ang inyong basura ay dapat nahati lagi sa 2. Ano yung pagkakahati ng basura? O? Nabubulok at hindi nabubulok. Yun, nabubulok at hindi nabubulok. Huwag nating gawing mekos-mekos. No? Dapat tayo mag-segregate tayo. Okay? At kung magagawa natin yung zero waste, ay pwede po yung mag-iingat sa ating kapaligiran. Ano pa yung isa? 2 pa. Actually. What? Eto. Clue. What is this? The Bible. Bible? Hindi naman. Ano bang nasa loob ng Bible? I am the way, the Truth. The truth. Yeah. So binigay din sa atin yung truth. Anong gagawin natin sa katotohanan nasa atin? Siyempre, isi-share kay Brother RJ. Yeah. Isi-share kay Nicole. Sino pa? Kay Sister. At sa lahat ng mga tao na narito. Dahil hindi nagkatiwala sa atin. Truth. Maganda, lista nyo ito mga kapatid para mamaya nga po mag-exam tayo. No? 1 half sheet of paper. Okay? At ang huli ay yung inyong mga posisyon. Ang tawag dyan? Trust. Okay? Pinagkalooban kayo na maging magulang. Okay? Yung iba ay elder. Yung iba ay teacher, yung iba ay leader ng barangay. So, meron po ipinagkaloob sa atin. Ngayon, pag-aralan natin si Judas. Kasi diba, isa sa mga mahalagang video, at ang pinag-usapan natin nito ay si Judas. Ano? Ang maganda po sa habang na ito ay pati si Judas sa ibang tao. Okay. Meron po bang dumating dito Judas? Ako lang po. Okay? In certain ways, tayong lahat ay Judas. Mga kapatid. Pero, bulay-bulayan natin po. Kilala niyo po ba si Judas? Sino po si Judas? Nagkanulo? Kanino? Kay Jesus. O ano pa si Judas? Disipulo. Alagad. Tagasunod. Ano po? Kayo, tagasunod din ba?
Yes, alaga din tayo. O sino pa si Judas? Ano yung mga pinagkatiwala kay Judas? Doon sa 7, anong meron diyan si Judas? Ha? Okay, si Judas ay pinagkatiwalaan ng treasury. Si Judas po yung may hawak ng pera ng grupo. Treasurer siya. Sangayon din po, okay, sa Desire of Ages 294, si Judas ang isa sa mga pinakatalentadong Pinoy, pinakatalentadong alagad. Mahusay, marami pong talento. Ano ba? Mahusay mag-obserbat. Okay? At siya po ay merong mga executive ability. By the way, si Judas po ay hindi pinili ni Jesus. Hindi siya, di ba si Jesus ay pumili ng 12? Si Judas po ay nirecommend ng isa sa mga alagad. Jesus, kunin niyo rin po ito si Judas. Mahusay po ito, magaling. Okay. At si Judas din naman ay talagang presentado na maging alagad. No? Ang problema mga kapatid ay yung kanyang talento ginamit niyang pansarili. Alam niyo bang si Judas ang pasimuno ng pagtatalo-talo ng mga alagad lagi? Ano ang karaniwan nilang pinagtatalunan? Ha? Anong pinagtatalunan ng mga alagad? Pera? Ano ba? Posisyon. Posisyon? Kung sino ang magiging Right hand. dakila. Madaming mga pag-aaway mga alagad ay kung sino ang pinaka dakila. Actually po bago po mag-communion, bago po mag-Lord Supper, umuupo na lang sila, ay yan ang pinagtatalunan. Sino ang magiging dakila? Sino ang sa kanan at saka sino ang sa kaliwa? Kaya nung umupo na si Jesus, talagang hindi ko masasabing maayos yung kanaupo. May siksikan. At si Judas ang nakakuha ng isang posisyon sa kanan. Sino naman sa kabila? Si Judas at saka sino? Pedro. Si Pedro? Hindi, nasiko si Pedro kaya medyo malayo siya. Sino yung isa pa? Juan. Si Juan, kabilabid, na talagang nakahilig pa sa dibdib ni Jesus. Talagang, ano? So yan, Lucas 22:24. Inyong basahin mga kapatid. Siya ay sulsul ng pagtatalo. At sa Juan, Kapitulo 12, 4 hanggang 6, siya'y pinagkatiwalaan ng treasury, pero si Judas po ay sakim, makasarili. Siya po ay sakim at makasarili. Ano sabi po dyan? Juan 12, 4 hanggang 6. Subalit si Judas Iscariote, isa sa kanyang mga alagad na magkakanulo sa kanya, sabi, bakit hindi pagbili ang pabangong ito? Alam niyo yung kwento yung tungkol sa pabango? Ba't hindi pagbili ng 300 denaryo at ibigay sa mga dukha? Pero sa 6, alam ni Jesus yung motibo niya. Ngunit ito'y sinabi niya, hindi dahil nagmamalasakit siya sa mga dukha, kundi sapagkat siya isang magnanakaw. At palibhasa nasa kanyang supot, yung lalagyan ng pera, ay kinukuha niya ang inilalagay doon. Nangungupit. Ano po? Meron po ba ditong may tindahan?
Sino po may tindahan? Ako'y Judas din kasi nung may tindahan pa kami nung bata, ako'y nangungupit. Kaya ako'y narito din po, makikiupo sa tabi ni Jesus sa kanyang apa. So siya'y sakim at magnanakaw. Ano pa yung pinagkatiwala kay Judas? Siya'y pinagkatiwalaan ng posisyon. Binigyan siya ng posisyon. Pero alam natin ang kwento, ano ba? Sa Juan 6:15, gustong-gusto ni Judas si Jesus na maging hari. Alam nyo bang yung gulo dun sa Juan 6 ay si Judas din po nagsulsol. Sulsolero itong si Judas. Yung kukunin si Jesus para maging hari sa Juan 6:15. Ano ba? Nung kanyang pinakain yung maraming tao ng tinapay, gusto nilang si Jesus ay gawing hari dahil mo'y kayang pakainin ng buong barangay. Hindi ka pa gawing kapitan. So gusto nilang gawing hari si Jesus. Pero si Jesus ay lumakas. And yun ding kagustuhan niyang yun na siya'y mapalagay sa kanan sa kaharian. Yun din ang dahilan ng kanyang pagkakanulo. Si pinagkanulo niya ang Panginoong Yesus. Kung oras pang pag-usapan mga kapatid, ilang oras nating nakasama si Jesus ng literal? Diba di? Sino po ditong nakasama ni Jesus? Nung nag-hiking diyan sa may ano? Wala. What? Pero si Judas po ay sa 3.5 years na ministeryo ni Jesus ay kasama niya si Jesus. No? Pero mga kapatid, kahit hindi natin kasama si Jesus, bilang mga tagasunod ni Jesus ay maring Judas din po tayo. No? Doon sa jeep, di ba? Who does not pay? Hindi daw nagbabayad. Anong tawag? Who does not pay? Who does not pay. Yan. Nalagay doon sa jeep. Yung hindi nagbabayad ay who does not pay. Okay? Now, ang isa pong katangian ni Judas, mga kapatid, ay ipinagpapalit yung mahalagang bagay sa mga hindi mahalaga. Magkano ibinayad kay Jesus? Magkano ipinalit? 30 shekels? 30 pieces of silver. Hindi ko alam kung gaano kalaking pera yun, pero ang mukhang value ng 30 pieces of silver ay maliit lang. Presyo siya lang isang alila. Na mga kapatid, example sa ating mga talento. Diba? Kahit sa mundo. Sa halip na iawit bilang papuri sa Panginoon, nasa ng maraming mga awit. Ha? Okay, minsan, pag may birthdayhan, may okasyon, nasaan yung mga awit? I do it my way. Nandun sila. Habang ako'y nakikinig minsan ng mga awitin, mga kapatid, ay alam niyo, ang awit ng Panginoon nakakataas ng kalooban. Kaya nga dito, napansin ko yung iba hindi makaawit kasi baka hindi alam yung ating mga awit. I encourage yung mga himnal natin dyan, ipabuklat natin sa kanila. Brother Roland, ano? Parang may himnal dyan. Brother Ajit, may himnal tayo dyan. Yung awitan. So, kung nakabasa ka diyan, yung nakapatong sa upuan, ay pwede yan. Yung ating mga response ay i-print, Chelsea. I-print, pagkatapos ay ipalaminate. At bawat upuan ay meron. Para nakaka-awit tayo. Ano? Kaysa mapakinggan natin yung mga awit ng mundo na
problemado na nga tayo, lalong na problema. Ikakasal ka na. Ang lungkot. Iwan na ako mag-iisa. Talagang malungkot po. No? Kaya kung kayo may mga talento, kagaya po namin na kami po ay nagre-recruit ng mga media. Okay? So kung may talento kayo, mahilig kayo sa mga pagkakamera, kagaya ni Chelsea. Okay? Mahilig kayong magsulat. Okay? Binigyan kayo ng talento ng Panginoon sa pagsasalita, pag-host, pag-live. Gamitin natin sa Panginoon. Ano? At huwag sa kalukuhan. Ang mundo punong-puno ng kalukuhan. Okay? At si Satanas ay may kanya ding brand ng talento. Anong talento ng brand ni Satanas? Huh? Yung mga parang bulate na nandun sa TikTok. Oh? So, yan po. Ay, nagre-recruit din si Satanas niya. O mga kabataan, dito ko naman kayo sa akin. Pero ang Panginoon, yaman siya nagbigay ng ating mga talenta. Gusto niya, dito tayo, mga anak sa kabutihan. So tayo po namimili. Yung ating mga salapi na binigay ng Panginoon, paano po natin pinangangasiwaan? Hindi ko alam kung alam ni Judas yung SSS. O bakit tayo din bilang mga tagasunod hindi alam ang SSS? Ano po yung SSS? Po? SSS? Ano po? Ha? Social Security System. Hindi po yun. Meron pong SSS ang stewardship. Sa pangasiwa ng pera, 3 S ang kailangan itatag ng isang Kristiyano. Una, ano yung unang S? Stewardship. Kapag kumita ka, unahin mo yung sa Panginoon. Ikapo at manghandog. Ito pa yung sikreto na dapat alam natin at isagawa natin. So kumita tayo, nagtinda tayo, halimbawa ng puto. Ano bang mga kabuhayan ng mga kapatid dito? May tindahan sila, Brother Lando. Di pala Roland, sorry. Kaya pala hindi natingin si Kuya sa akin. Lando pala. Kuya Lando, may tindahan. May iba, may mangingisda. May nangingisda po dito. Brother Jerry. Nakahuli ng malaking dilis. 5 kilo. Okay? So yung ika-10 bahagi ay sa Panginoon. Yung offering ay sa Panginoon. By the way, mga kapatid, isa po sa ating ipinopromote ngayon ay proportionate giving. Ano po yung ibig sabihin ng proportionate giving? Kung ano yung iyong ikapo, yun din yung handog. Ako'y pinatapay, ginawa ko ito, pinangako ko sa Panginoon. Mga kapatid, effective. Gusto ko pong sabihin sa inyo na dahil sa pagpapala ng Panginoon ay nakakapagpahiram pa sa halip na manghihiram ang isang mananampalataya. So proportionate giving. Kung hindi man 10%, 50% ng ikapo, okay, ay yung sa atin. So 5% ng ating kita. Pero atin pong ipinopromote yun, 10%. Ano po? So, yun po, stewardship. Ano yung pangalawang S? Letter S pa rin? Savings. Maglaan kayo ng porsyento para sa subig. Okay? So, sa Tagalogin natin yung S, ano? Una, sa Panginoon. Pangalawa, subig. Sarili. Subig. Ibig sabihin ay yun yung... Kasi yung iba, ang ginagawa ay kung ilan yung matira pagkatapos ng mga gastos, saka yun na i-alkansya. Hindi, mga kapatid. Magtakda na kayo ng bahagi at yun po yung inyong itatabi. Ano ba, 5% din. Hindi mahalaga kung malaki, kung 10% o 20%. Ang mahalaga ay meron, kahit yan ay 5%. Diba? Inyong itatabi. Yung ginagawa ng iba ay bangko. Okay? Nag-open sila ng passbook.
at doon nagtatabi, okay din po. Yung iba na may sa investment, ang problema, baka may invest nyo ay scam. Di ba ito kayo nawalan? At yung iba naman ay alkan, dukot. Lalagay sa alkan siya, Alkan. pagkatapos ay dudukutin. Alkankut. Alkan dukot. Alkankut. Pero ang mahalaga ay may savings din. At ang huli po na S ay ano po? Ang huli ay spend. At sa pag-spend po, ay gagamit po kayo ng budget formula. Meron dapat budget. Ano po? Na ito yung mga fix, na gastusin. Okay? Ito naman yung mga hindi fix. Yun ay nakalista na. Hindi ka pa nagsasahod. Nakalista na yung mga bayarin mo. Sa gayon, pati yung utang mo, may porsyento ka rin na ibabayad. Parang ganyan, mga kapatid. Kasi, okay? And by the way, pag tayo po yung mag-spend, ay hindi po sa gusto, kundi saan po? Pangangailangan. Sa pangangailangan. Ay, di ba sabi ni Pastor Dave kanina, kaya maraming nalulubog sa utang ay dahil sa Gusto. Okay? Kuminsan sa ating oras din po, pinagpapalit din po natin ang mahalaga sa mumurahin. Ilan pong oras ang nagugugol natin sa Biblia? Ano po ang mas maraming oras nating nauubos? Saan? Social media. Sa social media. Sa Facebook. Facebook. TikTok. TikTok. Saan pa? Instagram. YouTube. Oh, Instagram. Sa Shopee. Yan kayo. Di ako yan. So, mga kapatid, hindi ba tayo, sa iba siguro dito, mobile games, meron din? Laro sa computer. Maganda dito sa Islam, walang kuryente. Walang TV, ano po? Meron din? Paggabi. At least sa araw ay wala. Ibig sabihin, sa araw, marami tayong oras para mag-aral ng salita ng Panginoon o kayo makipag-aralan. Diba? So, stewardship of truth, mga kapatid. So, ang tanong ay, hindi ba tayo Judas? O baka tayo nasa state of denial? Kudas na kudas. Alam niyo po ba yung state of denial? Tangin. Nung ang sabi ng Panginoon, isa sa inyo ay magkakatulo sa akin. Ano sabi ng mga alagad? Lord, ako ba? Ano sabi din ni Judas? Ako ba din? Ako ba, Panginoon? Sumaring tayo ay nandun sa state ng denial. Actually, ang sabi ni Judas ay, hindi ako, Panginoon. Hindi ako. Mga kapatid. But still, mga kapatid, kahit alam ni Jesus na si Judas ay mag-Judas, meron pa rin siyang lugar sa hapa. John chapter 13. Buksan po natin ito. John chapter 13 verse 27 at 30. Pakibasa nga po. John 13, 1, 13, 27 at 30. Meron po ang gustong ipunto dito. Sige po, opo. At pagkatapos na maisubo si Satanas na ay pumasok sa kanila, sinabi sa kanya ni Jesus, ang ginagawa mo ay gawin mong madali. Hindi nga, number 28. 30 na po. Nang kanila nga nakakap ang subo ay umalis agad at mulay gabi na. Ito po ang malungkot, mga kapatid. At dito tayo magtatapos. Si Judas po, nung kanyang makuhang tinapay, siya po ay umalis. Now, mga kapatid, pagkatapos natin kainin ito, please
Huwag tayong umalis sa presensya ni Jesus. Maraming mga mananampalataya ay pag nasa church ay malapit sa Panginoong Jesus. Pag alis na ay nasa na? Wala na sa presensya ni Jesus. Nasa sanlibutan na. Pero mga kapatid, ang sabi doon, the world is so dark. Nung si Judas ay umalis sa presensya ni Jesus, siya ay papunta sa dilim. Nooy gabi na. So please, kahit tayo mga Judas ditong lahat, let us stay in the presence of the Lord. Kahit na ipagkanulo natin si Jesus sa ating buhay, sa ating mga ginagawa, sa ating mga sinasabi, mga kapatid, let us stay in the presence of the Lord. So aminan na ngayon, mga kapatid. Inamin ko, ako po ay si Judas. But I would like to stay in the presence of God. Ayaw ko pong umalis patungo sa kadiliman. Itsura pa lang ay talagang Judas na rin, mga kapatid. But let us all